Welcome back na naman mga bossing. Bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe na po sa mga hindi pa nakaka-subscribe at mag-like at comment dahil malaking bagay ito para sa paglago ng ating munting channel. Ipagpatuloy na natin Global Freeze Zangi ang pinakamalakas sa mundo ng Apocalypse na mas malakas pa kaysa Itama at Goku, 626 at 627. Umpisahan na natin. Si Lu Yinghao, na kayang kontrolin ang mga hormone sa kanyang katawan, ay maaaring gawing nakamamatay na lason ang kanyang mga likido sa katawan. Kaya't ang pagpili ni Canute na lamunin siya ay walang alinlangan na isang malaking pagkakamali sa paggawa ng desisyon. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang malaking sukat, malinaw na hindi ganoon kadali na patayin siya ng lason. Lumiwanag ang mga mata ni Woody, at nakahanap siya ng paraan para harapin si Canute. At least mapipigilan nito ang lahat na kainin niya. Lu Yinghao, gamitin ang iyong lason para lagyan ng kaunti ang bawat isa sa atin. Sumigaw si Lu Yinghao, and mabilis siyang tumakbo kay Woody, kinagat ang kanyang pulso, at ibinuhos ang kanyang dugo sa kanya. Ang dugo ay nagiging isang nakamamatay na lason pagkatapos ng kanyang pagbabago. Ang iba ay isa-isa ring dumaan sa prosesong ito. Ngunit kinutya ito ni Canute. Kung hindi mo kayang lunukin, gamitin mo na lang ang size advantage mo para durugin. Hayaan mo akong tulungan ka. Ang miyembro ng Eclipse na si Yoshimitsu Sakuraba ay hinawakan ang kanyang kanang pulso gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinuon ang espasyo sa larangan ng digmaan kung saan naroon ang lahat. Gravity release. Sa lalong madaling panahon na ang kanyang kakayahan ay aktibo, ang lahat ay biglang naramdaman na ang kanilang mga katawan ay maraming beses na mas mabigat. Nahihirapan pang bumunot ang ilang hindi malameli type na alien. Gayunpaman, nakakagulat, hindi sila ang pinakamasamang nagkasala. Boom! Isang mahinang tunog ang nagmula sa gitna ng larangan ng digmaan, at ang katawan ni Canute, na naging isang higanting asul na pating, ay biglang lumubog sa kailaliman ng lupa. Dam, anong ginagawa mo? Angal niya. Nang makita ni Woody ang eksenang ito, bigla siyang nag-angat ng ulo at tumawa. Ang napakalakas na pagtaas ng gravity ay isang walang pinipiling pag-atake. Para sa gayong behemoth, isa lang itong kalamidad. Ang daigong Yanjin ay maaaring umangkop sa malakas na gravity sa pamamagitan ng patuloy na ehersisyo. Ngunit hindi ito magawa ni Canute dahil ang laki at bigat niya sa panahong ito ay lampas sa saklaw ng mga tao. Ang gayong malaking gravity ay naglalagay ng malaking presyon sa kanyang mga panloob na organo. Noon lang napagtanto ni Sakuraba Yoshimitsu na ang Canute sa kanyang harapan ay hindi maikukumpara kay Daigo Inobu. Sorry, ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, si Canute ay sumugod na mula sa kailaliman ng lupa, at pagkatapos ay crack, kinagat siya sa kalahati sa bewang. Puno ng pagtataka ang mukha ni Sakuraba Yoshimitsu. Hindi niya inaasahan na hindi siya mamamatay sa kamay ng Tengu team, kundi sa bibig ng kanyang pansamantalang kakampi. Ito ang katangian ng mga pirata. Hanggat naaantig ang kanilang mga interes, maaari nilang patayin ang kanilang mga malapit na kamag-anak. Tungkol naman sa pagkamatay ni Sakuraba Yoshimitsu, hindi ito pinansin ng mga taga-Eclipse. Hindi pa sila maaaring mahulog sa mga tiyanlong perits. Higit pa rito, sa koponan, si Sakuraba Yoshimitsu ay isang maliit na karakter lamang na niraranggo sa ibaba. Nagsimula silang mag-away sa kanilang sarili. Malamig niyang sabi. Sinabi ni Xui Miao, ang mga kaalyado na magkasama, dahil sa kanilang mga interes, ay magbubunot din ng kanilang mga espada laban sa isa't isa dahil sa kanilang mga interes. Ito ay hindi nakakagulat sa dalawang grupo ng mga kontrabida. Sa sandaling namatay si Sakuraba Yoshimitsu, bumalik sa normal ang gravity field sa pinangyarihan. Nilunok ni Canute ang katawan ni Sakuraba Yoshimitsu. At ang mga nakakakilabot na sugat na iniwan ni Zhang Yi sa kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paghilom sa oras na ito. Nanliit ang mga mata ni Woody, maaaring pagalingin ng taong ito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglunok ng mga dayuhan. Ang biologist na si Meng Shu ay nasa likuran ng larangan ng digmaan. Bilang isang auxiliary staff, hindi siya maaaring direktang lumahok sa labanan. Ngunit sa oras na ito, ibinigay ang isang profesional na pagsusuri. Ang pating mismo ay may napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Mag-ingat, huwag mo. Huwag mo na siyang pakainin. Gayunpaman kahit na mahirap para sa kanila na makaisip ng paraan para patayin ang super prehistoric na halimaw na ito na maaaring lumabas sa lupain.
Sa larangan ng digmaan, may ganap na inisyatiba si Canute. Para siyang dulo ng sibat na sumusugod sa larangan ng digmaan. Ang mga pirata sa likod niya ay umasa sa kanya upang salakayin ang koponan ng Tengu. Ang mga tropa ni Kurosawa ay naglabas din ng mga kanyon ng kamay at sinupil ang pangkat ng Tengu mula sa malayo. "Ki Guangming, iniiwan ko sa iyo ang sniper sa kabilang panig." Sigaw ni Woody. "Roger yan." Itinaas ni Ki Guangming ang kanyang kakaibang itim na sniper rifle at itinutok sa malayo ang mga tropa ni Kurosawa Akira. Agad na nakahanap si Kurosawa Akiga ng bunker para takpan ang kanyang katawan. Ang dalawang sniper ay nagpigil sa isa't isa at ni isa sa kanila ay walang nangahas na ipakita ang kanilang mga ulo ng madali. Dahil ang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ng mga sniper ay tumatagal lamang ng isang sandali. Ngunit ang frontal battlefield ay nagambala na ni Canute. "Let me try to deal with him." Ang eksperto sa mga pampasabog na si Ye Jikang ay nagtatago sa dilim, ang kanyang kanang kamay ay nakadiin sa lupa. Ang kanyang kakayahan, time bomb, ay kayang gawing isang malakas na bomba ang lahat ng mahawakan niya. Dahil nakatago si Canute sa ilalim ng lupa, mahirap para sa iba na tamaan siya. Kaya nagsimula siyang maglagay ng malalaking halaga ng mga pampasabog sa ilalim ng lupa. Ang taong tunay na kayang makipagkumpetensya kay Canute sa frontal battlefield ay isang pag-iral na hindi inaasahan ng sinuman. Kong Sheng. Ang kanyang kakayahan ay forged steel na maaaring gawing pinakamatigas na metal ang kanyang katawan. Sa makatuwid, mayroon siyang mga kakayahan sa pagtatanggol na higit sa tao at bilang isang pinahusay na dayuhan, napakalakas din niya. Ang mga katangian ng mga kakayahan na ito ay ginagawa siyang pangunahing puwersa sa pag-antala ng Canute ng direkta sa larangan ng digmaan. Ang malaking asul na katawan ng pating ay lumabas sa lupa at mabangis na inatake si Woody. Si Kong Sheng naman ay agad na tumayo sa harap ni Woody. Mahigpit na nababantayan ang kanyang mga braso sa kanyang harapan at pilit niyang hinarang ang atake ni Kaute. Bilang isang fighting master, alam niya kung paano gawin ang kanyang katawan na makatiis sa pinakamaliit na epekto. Boom! Nahirapan niyang nilabanan ang impact ni Canute, ngunit itinapon pa rin pagkatapos ng ilang sandali. Ngunit ang kanyang katawan, na naging flexible metal, ay mabilis na natunaw ang kapangyarihang ito na parang likido, kaya hindi siya nagdusa ng maraming pinsala. Nahuhulog ang anino sa mga tinik. Lumulutang kanyon. Ang panandaliang pagkakataong ito ay nakuha ng pangkat ng Tengu. Ang anino sa paanan ni Yehi ay mabilis na lumawak at sumanib sa malaking anino ni Canute. Pagkatapos mula sa anino ng lupa, daan-daang matutulis na itim na tinik ang biglang bumaril at tumusok sa kanyang katawan. Kasabay nito, pinalapot ni Woody ang isang malaking lumulutang na kanyon sa kanyang kamay, naging isang malaking sinag ng liwanag at pinaputukan ang katawan ni Kaute. Ang dalawa sa kanila ay napakapartikular tungkol sa kung saan sila pinili upang atakihin. Ito ang lokasyon kung saan nag-iwan ng sugat si Zhang Yi. Tumawa. Nanginig ang katawan ni Canute at lumitaw ang isang layer ng berdeng usok. Ang magkasanib na pag-atake ni Yehi at Woody ay nagdulot din sa kanya ng ilang pinsala. Woo! Isang malakas na unggol ang pinakawalan ni Canute. Si Yang Xingxin, na nasa di kalayuan, ay nagtanong din sa anghel na nasa likuran niya na puntirya si Canute at bumaril ng pangalawang palaso. Ngunit ang palasong ito ay itim. Laging binibigyang pansin ni Canute ang mga galaw ng lahat sa larangan ng digmaan. Binaril lang siya ng batang babae ng isang araw na nagdulot ng halos zero damage. Ngunit ang itim na araw na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi kilalang tanda. Nagpasya siyang huwag lumaban gamit ang kanyang katawan, ngunit mabilis na sumisid sa ilalim ng lupa. Ang itim na araw ay hindi nakuha, ang ekspresyon ni Yang Xingxin ay kalmado, walang anumang pagkawala. Sina Woody at Yehi ay magkasamang umatake, na nagdulot ng kaunting pinsala sa Canute, ngunit hindi ito sapat upang mapagpasyahan ang tabumpay. Dahil dito ay lalo pang na-stress ang dalawa. Kung si Canute ay hindi malubhang nasugatan ni Zhang Yi, sila ba talaga ang nanalo sa kanila? Siya ay karapat-dapat na maging kapitan ng pirata regiment na gumagala sa dagat, at hindi siya dapat maliitin. Ngunit nang salakayin nila si Canute, hindi rin nakaimik ang iba pang miyembro ng grupong pirata. Ang tanging paraan ng pag-atake ng mga minions ay mga baril at ordinaryong mga kanyon na nakadikit sa balikat. Ang mga bagay na ito ay hindi man lang makalusot sa depensa ng uniforme ng labanan, maaari lamang silang magdulot ng ilang interference.
Gayunpaman, ang mga dayuhan ng Tianlong Pirates ay sumugod din sa Tengu team nang walang takot sa kamatayan. Kabilang sa mga ito, ang mga pangunahing ay malakihang Kwitosang at Erfu Shanchay. Ang mga kakayahan ni Shanchay ay katulad ng kay Canut, ngunit ang electric eel na kanyang pinagkakatawang tao ay 7 o 8 metro lamang ang haba. Ang madulas at maselan na balat ay hindi mukhang isang suntukan master. Ngunit ang electric RC na naspray mula sa kanyang bibig ay maaaring tumagos ng daan-daang metro ng espasyo. Chain hand ang mga braso ni Ketosan ay nagiging dalawang malalaking kadena na bakal na maaaring gamitin sa parehong opensiba at depensiba. Ang haba ng kadena ay maaaring umabot sa 500 metro. Sa dulo ay isang malaking bakal na tinik. Habang iniindayog niya ito, sumasayaw ito sa hangin na parang dalawang higanteng ahas. Ang isang bahagyang pag-indayog ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Kasabay nito, ito rin ay isang napakalakas na paraan ng pagtatanggol. Ang mga bala na pinaputok ng pangkat ng Tengu ay napabalik lahat ng mga kadena. Habang ang dalawa ay sumali sa larangan ng digmaan at bumuo ng isang triangle formation, kasama si Canut, ang koponan ng Tengu ay nakatagpo ng pagtaas ng presyon mula sa harapan. Boom! Sa wakas ay inayos ni Yejikang ang kanyang hanay ng minahan. Gamit ang lupa bilang daluyan, ipinamahagi niya ang kanyang mga supernatural na bomba sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Daan-daang bomba ay sapat na upang ang mga pirata ay uminom ng isang palayo. Gagamit ako ng mga bomba para sirain ang kalupaan at pipilitin na lumitaw ang pating at electric eel. Paglabas nila, umatake kaagad. Sabi ni Yejikang sa mga miyembro ng team. Roger yan. Ang lahat ay nagbigay din ng mga tiyak na sagot. Tahimik na nakinig si Yang Xingxin sa tunog sa headphones. Sa simula, hindi siya tinuring ng mga miyembro ng pangkat na ito bilang isang mandirigma. Mas maraming tao ang naniniwala na si Yang Xingxin ay maaaring sumali sa koponan ng Tengu ng buo dahil kay Zhang Yi. At walang nakakaalam kung ano ang kanyang mga kakayahan. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, ang tanging pananagutan niya ay ang pagsakay sa malaking pusa at pagtakbo. Ang nag-iisang shot na nakuha niya ay hindi nagbigay ng anumang pressure kay Kanaute. Nang handa na ang lahat, agad na pinasabog ni Yejikang ang lahat ng inayos niyang bomba. Sa isang iglap, isang nakakagulat na pagsabog ang naganap sa kalaliman ng lupa sa loob ng radius na ilang kilometro. Ang mga pagsabog na ito ay tumpak na umiwas sa direksyon ng mga miyembro ng koponan ng Tengu, ngunit pinasabog ang ibabaw ng yelo kung saan nagtatago si Canut sa malalaking tipak ng yelo. Ang pagsabog na ito ay lalong nagpasakit sa mga sugat ni Canut. Napaungol siya at tumambad ang malaki niyang katawan. Sunog! Umuungwal si Woody at itinuon ng lahat ang kanilang firepower kay Canut. Origin Bomb, Floating Cannon, Shadow Killing Technique. Mahigit sa 100 pag-atake ang tumama sa lokasyon ni Kaute. Nakita ni Canut ang eksena sa harap niya at sumilay sa mga mata niya ang galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Tangtang Tianlong Pirates, ay mabubuli ng isang grupo ng mga kampon dito. Kung ito ang kanyang home court, lahat ay papatayin niya. Ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan ay ang karagatan. Doon, kahit na may super battleship ang kalaban, ito ay walang awa niyang tatalikuran. Tamang-tama, pagkatapos na makarating ang pating sa lupa, ang pagiging epektibo ng labanan nito ay lubos na mababawasan. Sa kritikal na sandali, tumayo si First Officer Kwetosang sa harap ni Canut. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso, at ang dalawang malalaking kadena na bakal ay pilipit at sumayaw na parang mga ahas sa dagat. Bitak! Hindi mabilang na mga bombang pinanggalingan ang pinatalbog ng mga kadena na bakal at naglipad sa kung saan-saan. Ang electric eel na binago ni Shanchay ay nakahiga sa katawan ni Canut, bumaril ng high voltage current mula sa kanyang bibig, na humaharang sa lumulutang na kanyon at pamamaraan ng pagpatay ng anino. Ang dalawang estranghero sa tabi ng Canut ay mga nangungunang manlalaro din. Dahil sa kanilang presensya, naging mas mahirap para sa Tengu team na patayin si Canut. Sa sandaling ito, si Yang Xingxin, na malamig na nanonood sa lahat, ay kumilos muli. Itinaas ng Seraph sa likod niya ang kanyang pana at naglagay ng palaso. Sa pagkakataong ito ay nagtanggal siya ng pulang pakpak mula sa likuran at ginawa itong palaso. Pagkatapos ay tinutukan niya si Kito-san, na may hawak na kadena na bakal upang harangan ang hindi mabilang na pag-atake. Ang kanyang pulang arrow ay walang anumang espesyal para kay Kwetoson.
Pinaghalo sa isang malaking bilang ng mga origin bullet at mahiwagang pag-atake, ito ay binaril sa Quetoson. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng bakal na kadena ni Quetosan ang arrow attack. Ang pulang arrow ay tila walang katawan, direktang tumagos sa pagharang ng higit sa 100 bakal na kadena, at pagkatapos ay bumaril sa kanyang dibdib. Sa oras na napagtanto ni Quetosan na may mali, huli na ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit malabo niyang naramdaman na may mali. Bakit hindi niya hinarangan ang pag-atake ng palaso? Hindi niya namamalayan na tumingin sa kanyang dibdib. Walang mga pinsala doon, kahit ang kanyang lumang suit ay hindi napunit. Walang masama? What on earth ito ba? Saglit na natulala si Quetosan. Ngunit ang round of attack na ito ng Tengu team ay hinarang nila. Patayin silang lahat! Unggol ni Kenneth. Nakahiga si Shanchai sa ibabaw niya, at biglang bumalot sa buong katawan ni Kanut ang napakalaking agos ng kuryente. Ang higanting asul na pating na ito ay biglang nag-transform sa isang electric shark. Bumulusok sa lupa ng mabangis. Kung hindi siya nakasuot ng combat uniform, dapat maramdaman ito ng lahat. Nagsimulang manhid ang mga talampakan niya. Kahit na sa pamamagitan ng makapal na layer ng snow, ang pakiramdam ng mataas na boltahe na kasalukuyang ay partikular na halata. Makalipas ang ilang sandali, sumugod si Kanut mula sa lupa kasama si Shanchai. Sa pagkakataong ito ay Woody pa rin ang target. Dahil sa mga taong ito, si Woody lang talaga ang nanakit sa kanya. Malaking kuryente ang bumalot sa ibabaw ng katawan ng asul na pating, at pagkalapit lang dito ay tumindig ang mga balahibo sa katawan ni Woody. Bagamat ang combat uniform ay produkto ng precision technology, hindi ito maaaring ganap na ma-insulated dahil naglalaman ito ng iba't ibang elektronikong device at nangangailangan ng maraming function. Kung nakuryente si Woody sa pagkakataong ito, direkta siyang papatayin ito. Sa kritikal na sandali, si Kong Sheng ang muling humakbang. Siya na lang ang suntukan alien na natitira sa team. Siya lang ang makakaharang sa pag-atake ni Kanut. Ngunit nang tumayo si Kong Sheng sa harap ni Kanut, isang kislap ng saya ang sumilay sa mga mata ng marahas na Kanut. Ikaw ang gusto kong patayin, bastard. Hanggat napatay ang tinman, ang natitirang alien ay maaari pa rin niyang manipulahin. Boom! Pumihit si Kanut sa ere at tumalon sa ere na parang balyena na tumatalon palabas ng dagat. Pagkatapos ang kanyang ulo, na may dalang electric current na 100,000 boltahe, ay tumama ng malakas kay Kong Sheng. Boom! Walang paraan para makaiwas si Kong Sheng, kaya't nahawakan na lamang niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, sinusubukang pigilan ang epekto. Isang napakalaking kalabog ang tumunog sa larangan ng digmaan, at ang mga asul na arko ng kuryente ay nakipag-ugnay sa mabangis na mga ahas sa hangin. Ang lakas ng impact na ito ay napakalakas kaya't direktang itinulak nito si Kong Sheng ng mahigit 10 metro ang lalim sa lupa. Kong Sheng! Mapalad si Woody na nailigtas ang kanyang buhay, ngunit nang tingnan niya ang hukay, nalaman niyang nawala si Kanute. Nagtago siya, naghihintay na matapos ang singil ni Shanchai, at pagkatapos ay naglunsad ng pangalawang pag-atake. Ngunit si Kong Sheng, ang dating matapat na tao ng Black Robe Team, ay pinutol sa dalawang bahagi ang kanyang katawan, at kasing itim ng isang piraso ng karbon. Sa huli, hindi pa rin niya nakayanan ang pinagsamang pag-atake ni Kanut at Shanchai. Ito na marahil ang pinakamalaking trahedya ng tank alien. Kailangan nilang laging tumayo sa harapan ng koponan at magpasa ng pressure na hindi nila dapat tiisin. Medyo nalungkot ang mga miyembro ng Tengu team. Pero ngayon wala na silang panahon para malungkot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nawalan sila ng mga kasamahan sa labanan. Kung sila ay malungkot na hindi nila makontrol ang kanilang sarili sa bawat oras, sila ay namatay sa larangan ng digmaan matagal na ang nakalipas. Ngayong patay na si Kong Sheng, paano natin malulutas ang problema? He gritted his teeth and said. Masyadong malakas ang kakayahan ni Kanut. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang antas ay malayo pa rin sa kanila. Bilang karagdagan, may 2 deputy sa tabi niya na maihahambing sa mga elite investigative team, kaya hindi nabigyan ng malaking pagkakataon ang Tengu team. Mukhang nataranta rin si Woody. Sa orihinal, mayroong 2 nangungunang uri ng pagpapahusay na dayuhan sa configuration ng kanilang koponan. Gayunpaman, ang Tianlong Pirates ay nakipagtulungan sa Eclipse at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lumampas sa kanilang inaasahan. Sina Zhang Yi, Baili Changqing at Liang Yu, ang 3 pangunahing kapangyarihang panlaban ay nakapaloob lahat.
Ano ang kanilang gagawin? Walang ibang paraan kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit ang pinakamasamang bagay ay nagsimula pa lamang. Sa bundok kung saan lumitaw ang eclipse moon, si Jinguji Seiichiro ay naantala ni Zhang Yi ng mahabang panahon at kinailangan niyang gamitin ang kanyang sarili para protektahan si Takuchi Mayumi. Ngunit biglang sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Tapos na. Bulong niya rito. Sa susunod na sandali, tumalon siya gamit ang kanyang shikigami at sumali sa larangan ng digmaan sa ibaba. Ang ganitong eksena ay malinaw na nakita ni Zhang Yi. Biglang naningkit ang mga mata ni Zhang Yi. Talagang sumuko na siya sa pagprotekta kay Miko. Dalawa lang ang posibilidad. Ang isa ay na ang mangkukulam ay nawala ang halaga ng kanyang pag-iral. Ang pangalawa ay nakatago na ang mangkukulam sa tuktok ng bundok. Walang pag-aalinlangan na itinaas ni Zhang Yi ang kanyang baril at itinutok ito sa mangkukulam na nakasuot ng itim na cotton robe sa tuktok ng bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala ang Phoenix Academy Ren sa kanyang mukha. Sa halip, naglabas siya ng malaking bilang ng Karma Fire Crow sa kanya na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Ang mga uwak sa buong kalangitan ay sumugod sa kanya sa napakaraming bilang at nagawa nilang lunukin si Zhang Yi sa isang iglap. Hinila pa rin ni Zhang Yi ang gatilyo sa kanyang kamay. Matapos barilin si Mayumi Takuchi, isang layer ng puting usok ang lumitaw na may putok, at pagkatapos ay dahan-dahang nahulog sa lupa ang isang alindog na gawa sa puting papel. Siyempre hindi hahayaan ni Jinguji Seiichiro si Zhang Yi na pangunahan siya sa ilong. Habang nakikipaglaban si Zhang Yi kay Phoenix Engine, ginamit niya ang spell para gawing dummy si Mayumi Takuchi. At ang tunay na Mayumi Takuchi ay maaaring inilipat niya sa isang ligtas na lugar. Nasaan na? Agad na gumamit si Zhang Yi ng space shuttle upang maiwasan ang pag-atake ng mga uwak habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa larangan ng digmaan sa ibaba. Napakaraming tao, may mga tao sa lahat ng dako at ang lupa ay natatakpan ng mga bangkay. Dapat ay nasa battlefield si Mayumi Takuchi kung hindi ay hindi mailalapat ang kanyang kapangyarihan sa Phoenix Engine. Kaya lang, si Zhang Yi ay walang kakayahang makita ang lahat, at ngayon ay hindi niya mabilis na mahanap kung saan nagtatago si Mayumi Takuchi. At kapag nawala ang paghihigpit na ito, magtatapos ang Phoenix Engine at Jinguji Seiichiro. Sa sandaling pumasok sila sa larangan ng digmaan sa ibaba, magkakaroon sila ng malaking epekto sa buong sitwasyon ng labanan. Alam ni Phoenix Yuanren na hindi maaaring patayin si Zhang Yi sa maikling panahon. Kaya pinili niyang patayin muna ang mga miyembro ng Tengu. Papatayin ko muna ang babae mo. Tignan natin kung anong gagawin mo. Phoenix Academy Ren ay ngumiti ng buong tapang at tumalon mula sa asul na ibon. Napakalinaw ng kanyang target, siyang Xingxin ang nakasakay sa huahua. Ang kanyang ulo ay nahulog pababa, ganap na sa libreng pagkahulog, tulad ng isang cannonball. Sa sandaling ito, hinarap ni Zhang Yi ang pinakamalaking krisis mula noong labanang ito. Kahit na kaya niyang protektahan siyang Xingxin sa ganitong wiki. Kahit na kaya niyang protektahan siyang Xingxin sa ganitong out of control na sitwasyon, ang buong Tengu team ay mamamatay. Ngunit sa oras na ito, ano ang ginagawa ni Zhang Yi? Talagang tumatawa siya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagtaas ng isang malawak na arko at siya ay mumiti ng maliwanag. Salamat sa pagtulong sa akin sa mga multiple choice na tanong. Noong una, nagdadalawang isip pa siya kung gagamitin ang planong iyon. Ngunit ngayon na wala akong pagpipilian, ito ay naging pinakamahusay na pagpipilian. Puno ng kabaliwan ang mga mata ni Phoenix Yuanren. Gusto niyang sirain ang pananampalataya ni Zhang Yi gamit ang sarili niyang mga kamay at patayin ang mahahalagang tao sa paligid niya. Ang panonood ng isang taong nawala ng pag-asa at nagkolapse ang pinakagusto ni Phoenix Inanren. Napansin ni Huahua ang pagbagsak ni Phoenix Inin mula sa langit. Dumating siya na may kasamang libu-libong uwak ng apoy ng karma, tulad ng mga alakdan mula sa langit. Ang langit ay napuno ng mga uwak ng apoy ng karma na naglalabas ng nakakatakot na mga panaghoy. Ang ganitong eksena ay parang sinunog ang buong lupa sa lupa. Mew! Napasigaw si Huahua sa takot at tumindig ang kanyang balahibo. Hindi maiiwasan ang ganitong eksena kahit sa bilis nito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang pamilyar na hininga ang lumitaw sa tabi nito. Di bale. Biglang luminaw ang mga mata ni Huahua at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaginhawaan. Dahil boses iyon ni Zhang Yi.
Isang hakbang pasulong si Zhang Yi at gumamit ng espasyo para direktang mag-shuttle sa Huahua at Yangtsinsin. Pagkatapos sa harap ni Phoenix Yuanren, umusad siya gamit ang isang kamay. Gate to Dimension. Matagal na niyang hindi ginagamit ang kakayahang ito. Ang tarangkahan ng dimensyon, maaaring madaanan ng isang panig. Ang kawalan ito ay mayroon itong isang nakapirming posisyon at maaari lamang ipagtanggol laban sa mga pag-atake mula sa isang panig na hindi nakakatulong sa malapit na labanan. Ang kalamangan ay na ito ay sumasaklaw sa isang malaking lugar at ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay nasa pinakamataas na antas. Halimbawa, sa pagkakataong ito, ang dimensional gate ni Zhang Yi ay sumasakop sa isang lugar na 500 metro sa radius. Masyadong mabilis na nahulog si Phoenix Yuanren. May napansin siyang masama. Ngunit sa impormasyong ibinigay sa kanya ng taong iyon, walang binanggit ang kakayahang ito. Hindi niya maisip na hahayaan talaga siya ni Zhang Yi, ang undead, na makapasok sa kanyang sariling space world. Dahil kapag ginawa iyon ni Zhang Yi, hindi na niya magagamit ang ganap na depensa ng dalawang kaharian para bawasan ang sarili niyang safety factor. Ngunit eksaktong ginawa iyon ni Zhang Yi. Direktang lumubog ang Phoenix Academy Ren at Crow Crow sa magkaibang dimensional na espasyo ni Zhang Yi. Agad niyang isinara ang pinto sa dimensional space. Tuwang-tuwang tiningnan ni Yangtsinsin si Zhang Yi. Kuya Zhang Yi, panalo ka. Hindi pa. Tumingin si Zhang Yi kay Seiichiro Jinguji sa larangan ng digmaan, at pagkatapos ay tumingin sa ilan pang linya ng labanan. Nakulong ko lang siya pansamantala. Now, I have to race against time. Sa Combat Command Center, nakita si Zhang Yi na gumagamit ng espasyo para i-seal si Feng Huang Yuanren, isang pagsabog ng tagay na matagal nang nanahimik ay agad na sumibol. Magaling, si Phoenix Yuanren ay nakulong. Mamamatay ba siya sa espasyo ni Zhang Yi? Hindi sigurado. Ngunit hindi kailanman ipinapakita ng mga talaan na gumamit si Zhang Yi ng iba't ibang dimensyon para pumatay ng sinuman. Sumimangot si Zhu Zeng at tumitig sa larangan ng digmaan sa Tianhai City. Ang sitwasyon sa iba pang dalawang larangan ng digmaan ay napakalinaw na ngayon. Ang Jidao Demon Organization na hinarap ni Tu Yunli ay hindi sapat na malakas para magdulot ng banta sa kanila. Ang Samsara team ay nasa eroplano na patungo sa Tianhai City. Susunod, ang kailangan mo lang gawin ay mag-antala ng sapat na oras para makasali ang Samsara team sa larangan ng digmaan. Tinitigan ni Zhu Zeng ang screen at bumulong, Zhang Yi, kailangan mong kumapit. Pansamantalang tinatakan ni Zhang Yi ang Phoenix Yuanren sa gastos ng pansamantalang pagsasakripisyo ng kanyang kakayahan sa espasyo. Ang Phoenix Academy Ren ay hindi maaaring patayin kahit na sa ibang dimensyon. At sa kanyang kakayahan sa apoy ng karma, maya-maya ay masisira niya ang selyo ng kalawakan. Sa oras na yon, ganap na hindi magagamit ni Zhang Yi ang kakayahan ng iba't ibang dimensyon sa maikling panahon. Ngunit ngayon, hindi bababa sa ngayon, ang tanging alien sa antas ng kapitan sa buong larangan ng digmaan ay ang kanyang sarili. Buksan, patayin. Napakahirap para kay Zhang Yi na patayin si Phoenix Yuanren, ngunit mas madali para sa kanya na patayin ang susunod na estranghero. Ang unang target na pinuntirya niya ay natural na ang pangalawang in command ng Eclipse Organization, si Jinguji Seiichiro. Sa oras na ito, si Jinguji Seiichiro at ang kanyang Shikigami ay malapit nang sasalakayin ang mga miyembro ng pangkat ng Tengu. Ngunit sa sumunod na sandali, napansin niya ang isang kakilakilabot na intensyon na pumatay sa kanya. Si Jinguji Seiichiro ay tumingala sa takot at nakita si Zhang Yi na nakatitig sa kanya sa hangin. Sa kanang kamay ni Zhang Yi, isang grupo ng hindi matatag na dark matter ang dahan-dahang namumuo. Nanliit ang mga mag-aaral ni Jinguji Seiichiro. Alam na alam niya kung gaano nakakatakot ang hakbang na iyon. Maging si Canute ay malubhang nasugatan. Kung ang pisikal na katawan niya ang kumuha ng pag-ataking ito, tiyak na mamamatay siya. Takas! Walang pag-aalinlangan na tinawag ni Jinguji Seiichiro ang asul na ibon, pagkatapos ay tumalon sa likod nito at nagsimulang lumipad palayo sa malayo. Gayunpaman, tiyak na hindi siya maaaring bitawan ni Zhang Yi. Isang walang laman na sibat ang namuo sa kanyang palad, at kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa posisyon ni Jinguji Seiichiro. Ginamit ni Zhang Yi ang flying device para habulin siya. Silang dalawa ay parang dalawang bulalakaw na mabilis na dumaan sa langit. Gaano man kabilis ang asul na ibon, hindi ito maaaring mas mabilis kaysa sa sasakyang panghimpapawid ng Deng technology.
Nang magkasabay ang bilis ng dalawang tao, halos nasa mata pa rin ni Zhang Yi si Jinguji Seiichiro. Napansin ni Jinguji Seiichiro si Zhang Yi na mahigpit na sumusunod at agad na nagsimulang lumipad sa isang RC angle. Ngunit para kay Zhang Yi, ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga. Ang Spear of the Void ay hindi isang target na skill sa pag-atake, ngunit isang malakihang lead damage skill. Itinaas niya ang Void Spear sa kanyang kamay ng mataas sa ere, itinutok ito sa direksyon ni Jinguji Seiichiro, at marahas na ibinato. Agad na tinakpan ng pag-ataking ito ang spherical area na may radius na 500 metro, at tinakpan din ang lugar kung saan nakatakas si Jinguji Seiichiro. Lahat ng mga humaharap sa labanan ay nakaayos sa harap. Malapit nang lumuwa ang mga mata ni Jinguji Seiichiro, at bumalot sa kanya ang krisis ng kamatayan. Nagmamadali niyang tinawag ang lahat ng Shikigami na tumayo sa harapan niya, at sabay na nag-deploy ng protective barrier. Ngunit sa harap nitong Void Spear, nabasag ang Shikigami at hadlang na ipinagmamalaki niya. Wala sila sa parehong antas, ang pagkakaiba ay masyadong halata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang panlaban, at ang kanyang katawan ay nabasag sa mga lantang pira-piraso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kawalan, at ang kanyang laman at dugo ay sumabog. Si Zhang Yi ay kumuha ng supernatural na pagkain upang palitan ang kanyang nawawalang supernatural na enerhiya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim sa kanyang puso. Para sa isang makapangyarihang alien, sayang ang hindi makolekta ang kanyang pinanggalingan. Pero ngayon, wala na masyadong oras para sa kanya. Dapat niyang linisin ang buong larangan ng digmaan bago masira ng Phoenix Inner ang kanyang space seal. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Zhang Yi ang kakaibang pagbabagong nagaganap sa kanut sa di kalayuan. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya. Ang higanting asul na pating na binago ni Kanut ay talagang lumuhod sa paanan ni Yang Xingxin. Puno ng kababaang loob ang kanyang saloobin, lalo na ang hitsura ng matinding paghanga sa kanyang malalaking mata ng pating. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi, at alam niyang gumagana ang kakayahan ni Yang Xingxin. Ang kakayahan na nakuha ni Yang Xingxin ay tinatawag na Angel of Desire na isang katangian. Ang bawat isa sa tatlong uri ng mga araw ay may iba't iba. Asul, ang palaso ng kaparusahan, ang pangunahing pagpatay. Pula, palaso ng pag-ibig, ang palasong ito ay walang hugis at hindi maipagtanggol dahil ito ay dumiretso sa puso. Kapag ang isang tao ay natamaan ng palaso ng pag-ibig, sila ay umibig sa caster mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay isang instinct na nagmula sa puso. Kahit alam niyang nasa ilalim siya ng spell, hindi pa rin niya maalis ang sarili sa emosyon ng paghanga. Pagkatapos, ito ay ganap na nagiging pagsisikap ng tagapalabas. Tulad ng para sa ikatlong uri, ang palaso ng puot, ang caster ay maglalagay ng damdamin ng puot dito. Ang taong natamaan ng palaso ay magkakaroon ng matinding puot sa itinalagang target. Ang pag-ibig ay nagnanais ng kanyang buhay, ang kasamaan ay nagnanais ng kanyang kamatayan. Ang palaso ng pag-ibig ay ginagawa siyang alipin, handang mamatay upang protektahan ang buhay ng kanyang minamahal. Ang Arrow of Hate ay ginagawa itong isang pagsusumikap ng masamang layunin na papatayin ang itinalagang target nito sa lahat ng mga gastos. Ang kakayahan ni Yang Xingxin ay paglaruan ang puso ng mga tao. Ang itaas at mas mababang mga limitasyon ng kakayahang ito ay napakataas. Kapag nagtagumpay, gaano man kalakas ang alien, siya ay itaboy niya. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ng araw ng parusa ay hindi malakas, at ang bilis ng araw ng pag-ibig at ang araw ng puot ay katumbas lamang ng mga ordinaryong bala. Sa makatuwid, sa labanan, kung paano tamaan ang kalaban ay ang pinakamalaking problema. Si Yang Xingxin ay naghahanap ng angkop na kalaban. Sa pagharap sa kanyang palaso ng pag-ibig, pinili ni Ketosun na lumaban kaysa umiwas, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumama. Pagkatapos, ginamit niya si Ketosang para salakayin ang malubhang na sugatang kanut mula sa likuran. Ang mga kadena ni Ketosan ay mga kadena ng pirata. Nasa dagat sila, at kaya nilang manghijak ng malalaking cargo ship gamit ang isang assault boat lang. Ang mga kadena na nakatali sa mga rehas ng kargamento ay napakahirap tanggalin. Kapag natamaan na ang kadena ni Ketosan, hindi na ito titigil. Maliban kung ang caster ay namatay, ang kadena ay palaging umiiral at hindi maaaring tanggalin. Matapos kontrolin ni Ketosang si Kanut, madaling tumama sa kanyang ulo ang palaso ng pag-ibig ni Yang Xingxin. Pagkatapos ay ginawa niyang alipin ang malaking pirata na ito. Ang dalawang mahihirap na kalaban ay hinarap,
Ngunit si Zhang Yi ay hindi nangahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabaya. Dapat niyang lutasin ang lahat ng problema bago makatakas si Phoenix Inanren. Sa oras na ito, nararamdaman niya na sa kanyang magkaibang espasyo, inuulit ng Phoenix Academy Ren ang walang katapusang reinkarnasyon, paulit-ulit na tumatalon sa hangganan ng buhay at kamatayan. At ang pulang supernatural na lason, ang pulang lotus na apoy ng karma, ay kumakalat din na parang pulang tinta na tumutulo sa tubig. Kapag ang impeksyong ito ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, ang alien space ni Zhang Yi ay babagsak. Matapos mangyari ang pagbagsak na ito, hindi nabuksan ni Zhang Yi ang ibang espasyo muli sa loob ng 24 na oras. Sa madaling salita, pagkatapos makatakas si Phoenix Yuanren, delikado para kay Zhang Yi na harapin siya muli. Sa makatuwid, dapat niyang patayin ang lahat ng mga kalaban sa labas upang ang buong koponan ng Tengu ay malaya ang kanilang mga kamay upang harapin ang Phoenix in Jinkai. Matapos agad na patayin ni Zhang Yi si Jinguji Seiichiro, tumingin siya sa dalawang independenteng larangan ng digmaan sa malayo. Ang labanan sa pagitan ni Baili Changqing at Dagong Yanjin ay marahas at madugo. Ang dalawang master ng hand-to-hand combat sa Strength Department ay ganap na kasali sa life and death na labanan. Matapos kunin ang No-5 compound, ang lakas ni Baili Changqing ay tumaas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na sugpuin ang dakilang gawain ni Yanjin upang lumaban. Gayunpaman, ang depensang kapangyarihan ni Dagong Yanjin ay parehong kamangha-mangha. Bagamat siya ay nabugbog ng husto, walang nasugatan. Kahit na makalmot ng pininturahan na halberd ni Fang Qian, mayroon lamang isang layer ng mamantika na taba, ngunit walang mga daluyan ng dugo na sumabog. Kung magpapatuloy ng ganito ang laban, kahit na manalo si Baili Changqing sa laban na ito, ang sarili niyang buhay ay malalagay sa panganib dahil sa sobrang overdraft ng lakas. Inilabas ni Zhang Yi ang kanyang nakakagulat na malaking sniper rifle, si Lei Shu, at tinitigan si Dagong Yanjin na ilang kilometro ang layo. Nasa bingit na ng buhay at kamatayang krisis si Dagong Yanjin. Sa sandaling ito, galit na galit ang kanyang isip na nagbabala na may senyales ng kamatayan. Tumakas! Isa lang ang nasa isip niya sa mga oras na ito, at iyon ay kailangan niyang tumakas, kung hindi ay tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, hindi kailanman bibigyan siya ni Baili Changqing ng pagkakataong ito. Si Baili Changqing, na ang buong katawan ay nasusunog sa pulang dugo, ay hawak ang pininturahan na halberd ni Fang Qian sa kanyang likod na kamay, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging kasing bangis ng isang masamang multo dahil sa epekto ng gamot. Ang kanyang galit na pag-atake mula sa harapan ay hindi nagbigay kay Dagong Yanjin ng pagkakataong huminga. At ang pag-atake ng kulog ni Zhang Yi ay nailock na ang kanyang mga vital point. Boom! Ang Thunderbolt ay gumawa ng isang nakakabasag na dagundong sa lupa, at mula sa layo na ilang kilometro, isang pilak na bala na nakabalot sa napakalakas na kapangyarihan ng kalawakan ay dumating sa harapan sa isang iglap. Ang mukha ni Dagong Yanjin ay agad na namutla, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakakadurog na alulong. Ang tunog na ito ay malinaw na maririnig ng lahat, kahit na ilang kilometro ang layo. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, kaya napasigaw ang malakas na Nyon Yokozuna na yon ng napakasakit. Ang mga nandoon lang ang nakaintindi sa nangyari. Tiningnan ni Baili Changqing ang dugo ang ibabang bahagi ng katawan ni Dagong Yanjin, at hindi niya maiwasang mapatitig sa gulat, at sa parehong oras, hindi niya namamalayan na tinakpan ito ng isang kamay. Ang ganitong uri ng sakit ay maaaring maramdaman ng sinumang tao. Tumayo si Zhang Yi sa hangin at malamig na sinabi, gaano man kalakas ang iyong depensa, hindi mo ito sanayin hanggang sa puntong iyon. Bagamat saglit na natigilan si Baili Changqing, hindi niya pakakawalan ang magandang pagkakataon dahil nakaranas siya ng maraming laban. Dinala niya ang pininturahan na halberd ni Fang Qian at sumugod sa harap ni Dagong Yanjin, at pagkatapos ay nilaslas gamit ang malaking talim ng halberd ng malakas. Yay! Ang talim ng halberd ay tumama sa kanyang makapal na leeg, bumaon ng malalim dito sa halip na direktang kumpletuhin ang ulo ng kwago. Umapaw ang isang malaking bola ng puting grasa na may halong dugo. Natamaan man si Dagong Yanjin sa leeg, hindi siya agad namatay. Sa halip, buong lakas niyang ikinapit ang talim ng halberd gamit ang kanyang mga kalamnan, pagkatapos ay itinulak ang pininturahan na halberd ni Fang Qian at nagsimulang tumakas. Ang hirap pumatay! Kumulot ang noo ni Zhang Yi at sinabing, ang ganitong uri ng dayuhan na nakatuon sa pagsasanay sa katawan, pagkatapos maabot ang isang mataas na antas ng paglilinang,
ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay talagang kamangha-mangha at napakahirap patayin. Gayunpaman, mabilis siyang nagreload ng tiyak at muling nagpuntirya. Boom! Abangan natin ang bagong update ng Global Freeze na mas malakas pa kaysa Itama at Goku, kaya mag-subscribe, like and comment na din po para sa paglago ng tiyan. Salamat, paalam.